Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Get out! Ani sa akin ang isa sa 3 lalaki na humarang sa aking kotse. Sobrang kaba ang aking nadarama. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sino kaya ang mga ito? Inutosan kaya ito ng mga kalaban ni Dad sa politika? Hoy miss, kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, lumabas ka. Huwag mo kaming galitin. Ani naman ang isang lalaki. Nakamaskara ang 3 lalaki at puro magaganda ang tindig ng mga ito. At magaganda din ang mga boses. Kung pagbabasihan ko ang boses at tindig ng mga ito, mukhang mga gwapo ang mga ito. Pero mga masasamang damo pa rin. Kaya hindi ko sila dapat hangaan. Lumabas ka ngayon din, miss. Ani naman ang isa. At napasigaw ako nang itinutok niya sa akin ng isang baril. Kung ayaw mong kalabatin ko itong baril na ito, sumunod ka na lang. Lumabas ka dyan. Ramdam na ramdam ko ang aking panginginig dahil sa takot. Anong gagawin ko? Ito na ba ang katapusan ko? Wala akong nagawa kundi buksan ang pintuan at tumakbang ako papalabas ng kotse. Anong gagawin niyo sa akin? Nauutal kong sambit. Wala. Pag sumunod ka lang sa amin. Isa-isa kong tiningnan ang mga lalaking nakamaskara. Ang tatangkad ng mga ito. At mga malalaking bulas. Paano ko kaya matatakasan ng mga ito? Isa iyon sa napaka-imposibleng bagay. Kahit isa sa mga ito ay napakahirap takasan. 3 pa kaya? Parang mabuwal na ako sa panginginig ng aking mga tuhod. Tumayo ka lang dyan. Utos ng isa na sinunod ko naman. Nakatayo lang ako habang nakasandal sa kotse. Sa tingin ko, mahigit na sa 2 minuto na nakatayo ako. Kumunot ang noo ko. Ano bang plano nila sa akin? Nanatili lang naman sila nakatayo na tulad ko. Palingulingon ako hanggang sa nakakita ako ng pwede kong kalusutan. Lumanghap muna ako ng maraming hangin bago ko napagpasyahan na gawin ang binabala ko. Mabilis akong tumakbo pero naharangan ako ng isa. Napasigaw ako na mabilis akong nahila ng isa. Nanlaki din ang aking mga mata habang nakatingin sa nakatutok niyo sa akin na baril. Ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Gusto ko nang maiyak pero nilakasan ko pa rin ang aking loob. Ayaw kong magpakita ng kahinaan sa kanila. Ang tigas nga pala talaga ng ulo mo. Tama nga yung sinabi ng boss namin. Sabing tumayo ka lang dyan. Ani ng isa na may hawak ng baril. Kung hindi, naputo lang sasabihin nito ng isang kotse ang biglang huminto katabi sa kotse ko. Bitiwan niyo siya. Ani na lalaki na lumabas mula sa kotse na dumating. Alfred? Nandito na ang tagapagtanggol mo. Bitiwan mo siya. Galit na sambit naman ni Alfred. Maring napamura naman ang lalaki may hawak sa akin. At mabilis naman siyang inalis ang kanyang kamay sa akin. Kung gusto mo talagang makuha siya mula sa amin, kailangan mo munang talunin kami. Natatawang sambit naman ng isa. Mag-isa ka lang, 3 kami. Kakayanin mo ba kaya kami? Ani naman ng isa. Alfred, umalis ka na. Mga kaibigan ko sila. Ani ko para hindi na madamay pa si Alfred. Kasing laki ni Alfred ito mga lalaking word na hindi ko alam kung ano ang plano sa akin. Tiwala naman ako na malakas si Alfred. Pero hindi niya kayang patumbahin ang mga ito. Siguro kung isa lang pero 3 ang magkakalaban. Hindi niya kami kaibigan. Inutusan kami ng isang moron. Alfred, huwag ka mag-alala, Maureen. Kayang-kaya ko ang mga gagong ito. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at tuluyan na akong napaiyak. Ngayon lang lumabas sa aking emosyon na tuluyan nang nagmamadaling umalis ang 3 lalaki na may planong masama sa akin.
Hindi ako halos makapaniwala na kay dali lang ni Alfred na patumbahin ang mga lalaking yon. Ang lakas pala talaga ni Alfred at ang galing niyang lumaban. Mas lalo tuloy ako nagkagusto sa kanya. Parang kayang-kaya niya akong protektahan laban sa kahit sinong gustong manakit sa akin physically. Pwera na lang sa puso ko dahil hindi mapipigilan na masaktan ito at siya lang ang laging nananakit nito. Lula na kami ngayon sa kotse ni Alfred. Iniwan ko ang kotse ko. May inutusan na daw siya na kumuha nito. Ayaw ko na rin mag-isa at baka susundan ako ng 3 lalaking iyon. Mga baliw yata ang mga iyon at ang ibang trip sa buhay. Nakatikim tuloy ng suntok at sipa mula kay Alfred. Mahina pa rin akong humihikbi dahil hindi pa talaga ako tuluyang nakarecover. Kahit alam ko na ligtas na ako. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Wala nang maglalakas loob na saktan ka. Mabuti na lang at ako ang nandito para sa'yo. At hindi ang Gio na yon. Dahil sigurado ako na hindi ka kayang iligtas ni Gio. Baka magtatakbo yon sa sobrang takot. Matatakotin ang Gio na yon. Hindi katulad ko na malakas. Natigil naman sa ere ang aking pag-iyak at nakanganga akong napatingin sa kanya. Bakit ba nasali si Gio dito ha, Alfred? Hindi mo ba nahahalata na nasa trauma pa ako? Bakit ba nakikipagkumpara ka sa kanya? Magkaiba kayong dalawa. Ikaw, sinasaktan mo ako emotionally. Si Gio, hindi man ako kayang protektahan laban sa mga lalaking yon. Hindi naman niya ako kayang saktan emotionally. Pabalang kong sambit sa kanya. Inihinto niya ang kotse. Saka siya napatingin sa akin. Hinihintay ko na ang masasakit na mga salita na sasabihin niya. I'm sorry. Sambit niya na nagpalaki naman sa aking mga mata. Sapagkat hindi ko inaasahan iyon. Ngayon, alam ko na kung bakit gusto mong magpakasal kay Gio. Napanganga naman ako sa kanyang sinabi. At hinawakan niya muli ang manibela. Sa kanya pinaandar muli ang kotse. Nanatili ako nakatitig sa kanya. Hindi na ako nag-iiyak at hindi rin siya nagsasalita. Maya-maya lang, huminto ang kanyang kotse sa labas ng gate ng kanyang mansyon. Bakit tayo nandito? Hindi ko mapigilang tanong. I miss you, Maureen. Gusto lang kitang makasama kahit ngayon lang. Ilang gabi na akong binabangungot. Pwede ko naman sigurong hingin na makasama ka ngayon lang para makatulog ako na maayos. Litong-lito ako sa kanyang sinabi. Yung tampo na nadarama ko para sa kanya ay bigla na lang nabura dahil sa kanyang sinasabi. Idagdag pa ang nagsusumamong mga titig niya sa akin. Ano bang nangyayari sa iyo, Alfred? Tanong ko na hindi naman niya sinasagot. Nang mabuksan na niya ang gate, pinatakbo niya mula ang kotse papasok sa loob. Sa kanya ito ipinarada sa parking area kung saan maraming kotse din ang nakaparada. Nasa loob na kami ngayon ng kwarto ni Alfred. Pareho kaming tahimik. Basta na lang akong sumunod sa kanya. Ano ba ang kailangan mo sa akin, Alfred? Napatanong na rin ako. Kasi ang hirap kaya nitong naguguluhan ako sa kanyang inaasta. Are you okay? Tanong din niya sa akin na ikinakunot ng aking noo. What I mean is, kung okay na ba mula sa nangyari kanina? Oo. Matipid na sagot ko naman. Humakbang siya papasok sa isang pintuan na nandito sa kanyang kwarto. Pumasok siya doon. Nasundan ko naman siya ng tingin. Paglabas niya may dala na siyang isang box. Wala ka bang galos? Let me check on you. Aniya as first aid kit pala ang dala niya. No, wala akong naging galos. Tanggi naman niya kay Alfred. Dahil totoo naman. Okay lang ako. Ikaw ang mukhang hindi okay sa ating dalawa. Ganun ba? Ibinalik niya ang first aid kit sa kung saan niya ito kinuha. Huwag ka mag-alala. Kung sino mo yung kumidnap sa'yo, ako na ang bahala sa mga yon. Sa totoo lang nawala sa isip ko ang nangyari kanina. Dahil mas nanaig sa akin ang kalituhan sa kanyang kakaibang inaasta na ngayon. Alfred, pagod na ako, Maureen. Gusto ko nang matulog. Wala naman akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang matulog na katabi ka. Pwede naman siguro yun, hindi ba?
Pagkatapos niyang sabihin ito ay walang sabi-sabi na hinubad na lang niya ang lahat ng kasuotan niya sa aking harapan. At itinira lang niya ang kanyang brief. Hindi ko mapigilan ang mapahagod sa kanya ng tingin at huminto pa ang aking mga mata sa kanyang pagkalalaki na natatabunan lang ng brief. Hindi ko mapigilan ang mapalunok dahil parang nanuyo ang aking lalamunan. Dito ang tingin mo sa akin, Maureen. Mabilis kong itinas ang aking paningin sa kanya. Kung gusto mo maligo, maligo ka. Damit ko na lang ang gamitin mong pamalit. Yan ang walk-in closet ko. Aniya sabay turo sa akin na walk-in closet niya. Humiga siya sa kama pagkatapos. Tila sandaling na paralyze ang aking mga paa, kaya hindi ko magawa ang humakbang. Maya-maya kahit puno ng kalituhan ang aking isip, pero natagpuan ko pa rin ang aking sarili na sinunod ang sinabi ni Alfred. Pagkatapos kong maligo, kumuha ako ng isang malaking t-shirt at boxer na pagmamay-ari niya na siyang ipinalit ko. Nahiga ako sa tabi ni Alfred. Gusto ko din naman siya makatabi. Miss na miss ko na siya. Malaki ang tampo at galit ko sa kanya at gusto ko na siyang sumbatan. Pero sa tuwing ganito siya sa akin, yung mga salita gusto kong isumbat sa kanya ay bigla ko na lamang nakakalimutan. Mukha siyang pagod na pagod. Nakapikit na ang kanyang mga mata at alam kong tulog na siya. Kinuha ko ang kumot at pareho kong kinumutan ang mga katawan naming dalawa. Malaya kong pinagmamasdan ang kanyang gwapong mukha. Kahit kailan, hindi ko pagsasawaan na siya ay pagmasdan. Narinig ko bigla ang pagtunog ng cellphone ni Alfred. Sunod-sunod ang pagtunog nito at mukha talagang walang plano na tumigil sa kakatawag ang kung sino. Umupo ako at sumandal sa headrest ng kama. Saka ko kinuha ang kanyang cellphone. Plano ko lang itong i-silent mode. Hindi ko sinasadya na napindot ko ang answer button. Ang dali lang naman buksan ng cellphone ni Alfred. Inilapit ko ito sa aking tenga para sabihin sa tumawag na nagangalang Daven na natutulog na si Alfred. Naunahan na ako na nasa kabilang linya. Bullshit ka, bro. Ani sa kabilang linya. Pamilyar sa akin ang boses nito. Ang sakit ng pangako. Sabi mo, drama lang at hindi mo tututuhanin. Sana sinabi mo na tutuhanin pala para nakaganti man lang kami sa'yo. Kumusta na pala ang chicks mo? Maayos na ba kayo? Nanlalaki ang mga mata ko na inilayo ko sa aking tainga ang cellphone at napatitig ako sa screen nito. Kunot-noo ako habang ipinapasok sa isip ang sinasabi ng tumawag kay Alfred. At naalala ko ang nangyari kanina. Inis kong pinindot ang end call at nagtaas baba ang aking dibdib na napatingin kay Alfred na ngayon ay tulog na tulog pa rin. Alfred! Pagalit kong sambit sa kanyang pangalan. Walang hiya ka talaga, Alfred. Alfred! Ano nangyari sa iyo? Ang galit ko ay napalitan ng pagkaalala na napuna ko na parang may kakaiba kay Alfred. Nag-uumapaw ang sobrang pag-alala ko sa kanya. Napakainit niya. Mainit na mainit siya at halata na giniginaw siya. Ganito na ba siya kanina? Pero bakit hindi ko napuna iyon? Alfred! Ang lamig, Maureen. Paungol na wika nito. Muli akong humiga at nakishare mula sa kumot. Niyakap ko siya para maibsan ang ginaw na kanyang nadarama. Napakainit ng kanyang katawan habang ako naman ay malamig. Sa isip ko, akmang babangon ako pero yumakap siya sa aking baywang at isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking leeg. Huwag mo akong iwan, Maureen. Pabulong na sambit niya. Huwag mo akong iiwan, please. Dahil sa pagkakasakit ni Alfred kaya mas pinili ko ang manatili sa kanyang tabi para alagaan siya. Hindi ako umuwi sa aking condo unit at mabuti na lang nakasalukuyan akong nakalive. Sa ilang araw sa aking trabaho, halos 3 kumot na ang patong-patong na nakapulupot sa katawan ni Alfred. Pero nilalamig pa rin siya. Abala ako ngayon sa paggawa ng sopas para kay Alfred. Pumunta ako kanina sa isang grocery store na malapit lamang para bilhan siya ng mga kakailanganin niya. Dahil halos walang laman itong ref ni Alfred, dumaan din ako sa isang drugstore para bumili ng gamot nito.
Pinanalamig ko na muna ang sopas. Saka ako naglagay sa malit na lagayan at gumawa din ako ng fresh orange juice. Saka ko ito dinala sa kwarto ni Alfred. Nag-aalala ako habang nakikita ko si Alfred. Plano ko na siyang dalhin sa ospital pero hindi siya pumayag. Bakit kaya siya nagkasakit? Hindi naman siguro siya nasaktan kagabi dahil imposible na naman napuruhan siya. Ikakutsaba naman niya ang 3 lalaki na humarap sa kotse ko. Ayaw ko pa namang isipin na kinarma na siya sa ginawa niya sa akin. Hindi ko pa talaga siya kinukumpronta sa aking natuklasan dahil nagkasakit siya bigla. Agad akong lumapit sa kanya at umupo ako sa gilid ng kama. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Mainit na mainit pa rin siya. Alfred, gising na, kakain ka. Dumaing siya at unti-unting nagmulat ang mga mata. Please, sabihin mo sa akin, nabuhay pa ako. Nasa langit na yata ako. Buhay ka pa, Alfred. Nagkalagnat ka lang. Naging bolero ka na. Hindi ko mapigilan ang mapangiti sa kanya. Kinikilig naman kasi itong puso ko. Mukhang malala na itong lagnat niya. Napuruhan na kasi pati utak niya. Okay ka lang ba? Kaya mo bang umupo? Susubuan kita. Agad ko naman nilagyan ng unan ang kanyang likod para maging komportable siya. At doon siya humilig habang sinusubuan ko siya. Thanks. Aniya saka siya sumandal sa unan. Ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Susubuan kita. Kailangan may laman ang tiyan mo bago ka painumin ng gamot. Tumango naman si Alfred. Sa kanya ibinukwa ang kanyang labi. Agad ko naman siyang sinubuan. Okay lang ba ang lasa? Napatanong naman ako. Hindi pa naman ako sanay na gumawa ng sopas. At hindi rin ako magaling pagdating sa gawain sa kusina. Nakalimutan ko din na tikman itong sopas bago ko dinala sa kanyang kwarto. Wala naman akong malasahan, pero siguradong masarap ito. Masarap lahat pag ikaw ang gumagawa, Maureen. Nambola ka na naman. Lagnat lang ang sakit mo, Alfred. Kung makapagsalita ka parang may Alzheimer ka na. At palalang palala na. Hindi ko mapigilan ang matawa sa kanya. Nakalimutan na yata nga niya na inireklamo ang walang talento ko sa pagluluto. Hindi ko siya masisisi. Magaling siya sa bagay na ito. Ang totoo, talagang napakasarap niya magluto at isa ito sa mga hinahangaan ko kay Alfred. Hindi na siya nagkomento pa. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Nailang tuloy ako sa titig niya. Sinubuan ko siya muli para maibsan ang ilang ko. Tinatanggap naman niya ang sinusubo ko. Pagkatapos ng ilang minuto, naubos na rin niya ang sopas na dala ko. Inilapag ko ang bowl sa tray. Saka ko ibinigay sa kanya ang juice na dala ko. Ibinigay ko rin sa kanya ang gamot na dala ko. Inumin mo na ang gamot mo. Ani ko naman kay Alfred. Agad naman niyang sinunod ang inutos ko. Pagkatapos ay nahiga siya muli sa kama. At nagkumot siya muli. Inayos ko naman ang kanyang kumot. Giniginaw ako. Aniya na nanginig na naman. Kaya naman mas dinagdagan ko ang kumot niya. Saka ko kinuha ang tray at hahakbang na sana ako palabas. Saan ka pupunta? Ibabalik ko muna itong pinagkainan mo sa kusina at babalik din ako kaagad. Huwag mo akong iwan, Maureen. Dito ka lang muna. Hintayin mo muna na makatulog ako. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na pinagbigyan siya sa kanyang kahilingan. Inilapag ko mula ang tray sa side table. Saka ako umupo sa kanyang gilid at sumandal ako sa headrest ng kama. Napatingin naman ako sa kanya. Kahit kailan hindi ko talaga kayang labanan ang damdamin ko kay Alfred. Kahit anong hilingin niya sa akin, kaya ko sigurong ibigay sa kanya. Maliban na lang siguro kung hihilingin niya sa akin na huwag siyang mahalin dahil hindi ko kayang gawin iyon. Patulugin mo ako, Maureen. Bulong na wika naman ni Alfred. Ano? Laking mata kong sambit naman sa kanya. Paano ko gagawin yon? Hindi ko alam. Pwede mo ba akong kantahan? Paungol na wika naman ito. Parang may buhay ang aking kamay at nilaro-laro nito ang kanyang buhok. I did what he asked. Para ko siyang ipinaghihele habang nilalaro ng aking daliri ang kanyang buhok.
Ang sarap pakinggan. Naaalala ko ang mami ko sa'yo. At ang nakakabata kong kapatid. Angela, little sister. Napakunot noon naman ako. May kapatid ka, Alfred? Hindi ko mapigilang mapatanong sa pagkakaalam ko kasi ay nag-iisa lang siyang anak. At ang mga magulang niya ay nasa New York. Isang Amerikano ang kanyang ama, habang may lahing Filipino naman ang kanyang ina. Walang sagot akong narinig mula kay Alfred. Pikit na ang kanyang mga mata at malalim na rin ang kanyang paghinga. Alam kong tulog na tulog niya siya. Hinaplos ko ang kanyang buhok saka ko hinalikan ang kanyang noo. I love you. Mariing kong sambit sa kanya. Napatitig naman ako sa kanya. Napakalakas ng tibok ng puso ko dahil sa narinig. Para itong nakikipagkarera sa sobrang bilis. Para siyang nananaginip. Sino kaya ang napanaginipan niya at sinabihan niya ng I love you? Umasa pa naman ang puso ko na ako. Napabuntong hininga ako habang nakatingin ako kay Alfred. Hindi ko alam isa na bang katangahan ang umasa ako na baka mahal na din ako ni Alfred. Kung pagbabasihan ko naman kasi ang mga ikinikilos niya, parang nagsiselos siya. Parang may halaga na din ako sa kanya, kahit papaano. Pero wala naman siyang sinasabi sa akin. Kung mahal niya ako, hindi naman siguro mahirap sabihin iyon dahil mahal ko din naman siya. Heto na naman ako. Nakakabaliw talaga ang umasa. Sa sumunod na araw ay nagising si Alfred. Sabi niya, hindi na daw masama ang kanyang pakiramdam. Wala na nga siyang lagnat at maayos na din ang kanyang pakiramdam. Parang kabayaran sa ginawa kong pag-aalaga sa kanya. Nagpresenta siya na ipagluto muna ako ng bagong recipe niya bago ako aalis. Hinayaan ko naman siya. Miss na miss ko na rin naman ang ganito kami. Kaya nga mas pinili ko na lang ang manahimik tungkol sa nalaman ko nung hindi ko sinasadyang nasagot ang phone niya. Maliban sa kagagaling lang niya sa sakit, ayaw ko na rin na mag-away na naman kaming dalawa. Tulad ng inaasahan ko, napakasarap talaga magluto ni Alfred. Talagang maalam siya sa departamentong ito. Kaya nga magana akong kumain. Magana din naman siya. Ako na nagpresenta maghugas ng mga pinagkainan naming dalawa pagkatapos. Hindi sinasadyang magkabanggaan ang braso naming dalawa na naguhugas siya ng kanyang mga kamay. Nagkatinginan kaming dalawa. Malagkit ang titig niya sa akin. Malagkit na nakakapaso kaya hindi ko napigilan ang pagdaloy ng mainit na pakiramdam sa aking katawan. At ang init na yun ang tanging dahilan na parang namasa ang gitna ng aking mga hita. Maya-maya hindi na ako nagulat nang mahubad ang lahat ng damit naming dalawa ni Alfred. Madaling nag-init ang mga katawan naming dalawa. Mapusok na hinalik-halikan ni Alfred ang aking hubad na katawan. Nasa sofa kami ng living room. Dumating kami dito habang hindi nagkakahiwalay ang mga labi namin kanina. Napapaliyad na lang ako sa bawat pagdampi ng kanyang mga labi sa aking balat. Humihingal na nagkatinginan kaming dalawa pagkatapos. Parang may gusto siyang iparating sa akin. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Hindi ko naman maintindihan iyon. Dahil hindi naman ako magaling magbasa ng emosyon ng isang tao. Lalo na kay Alfred. Isa siya sa mga taong kilala ko na hirap basahin. Para bang nakatago siya sa isang maskara. At takot siyang ipakita sa mundo kung sino nga ba siya. Iyon ang tingin ko kay Alfred.